Hi guys! Welcome sa ating another episode ng shoe unboxing. Pero bago tayo mag-dive in sa ating sapatos ngayon, magpasalamat muna tayo kay Lord. Of course, lagi nating pasasalamatan si Lord sa kanyang mga provisions sa ating buhay. And also sa aking family, sa aking mga friends. And shout out nga pala kay Mark Salenga. At binibigyan niya ako ng mga idea kung paano mapaganda yung aking mga videos. Also kay George na laging nanonood ng aking video, kay Isang, kay Marie, kay Ate Cecil, tsaka sa mga relatives ko sa Pinas, maraming salamat sa inyo. Sa mga bago kong subscriber, thank you so much. Sa Gia community, thank you so much sa pag-support niyo sa akin. Maraming salamat po. So, anyway, yung previous video ko, nag-feature ako ng Hoka Clifton 9. Ngayon, magpatuloy tayo sa Hoka pa rin. Tingnan natin ha. Yun. Another Hoka po. Okay. So, excited na ba kayong makita kung anong laman ng box na to? Pakita natin ha. Saan natin? Dadan! Dadan! Yun! Okay, ibaba natin itong box. Itong ating sapatos ngayon ay all-terrain running shoes. So, ATR, actually, ibig sabihin ay all-terrain. So, ang tawag sa line na ito ay Hoka 1 ATR Challenger 6. Okay? Tingnan nyo mabuti. Ganda ng kulay, no? Maroon. Combination siya ng maroon, black, tsaka neon green. Yan. Okay. Ganda, no? Okay. Yun. Oh. Okay, let's dive in sa mga features ng sapatos na to. Simulan natin sa ilalim. Okay. Okay. May rubber siya. Ang midsole niya, katulad ng finiture ko kahapon, Eva pa rin ang kanyang midsole. Pero ito kakaiba yung grip niya. Kasi all-terrain to. Kapag sabihin all-terrain shoes, running shoes, pwede sa mga iba't ibang klase ng climate. Kapag umuulan, kapag may snow, muddy, kapag naman kahit na flat lang, pwede. Kahit anong klaseng klima, pwede to. Okay? So, punta tayo sa kanyang mga materials. Okay? Ang materials niya, itong upper part niya, ay mesh ulit. So, ibang klaseng mesh to. Iba. Okay? Tapos, sa loob, kakaiba yung gazette ng tang niya. Okay? Kakaiba. Nakatahi siya sa side, sa mid part. Kasi all-terrain Ayun nakatahi. Bakit kaya yung tang na ganito ay nakatahi, hindi yung parang mahuhuklat mo hanggang taas? Kasi kapag all-terrain, halimbawa, ang purpose nun, kapag kayong gazette tang, ibig sabihin ng gazette tang nakatahi at saka masyadong fit dito para yung dirt at saka mga debris hindi papasok. Kasi halimbawa, pagka nag-fit ito sa paa nyo, kaganon siya talaga. Kasi siyempre pag may snow, ginagamit mo ito, papasok ang tubig or mga ibang dumi. Kaya talaga ito nakatahi sa loob. Hindi siya katulad ng mga ordinary na sapatos na pwede mong itaas itong tang niya hanggang maraming, pwede mo siyang expand ng gano'n, pwede mong laruin. Pero ito hindi. Tawag dito ay gazette tang, nakatahi siya dito sa side na to. At the same time, may support pa dito. Yun. Tapos yung bump niya, medyo round. Okay? Medyo round siya, hindi siya medyo yung pointed na gano'n. Kasi nga, kung all-terrain shoes ka dapat, marami kang support dito. Marami kang space dito. Okay. Tapos, ito kung mapapansin nyo, bakit kaya may loop? Oh.
Bakit kaya may loop? Maraming purpose tong loop na to. Pwede mong pagka nakabackpack ka, kasi all-terrain shoes to, pwede mong itali or sa clip ng sapatos mo. At the same time, ang pinaka-purpose talaga ng mga all-terrain shoes, makikita nyo to sa mga boots, no? Ito yung iyayank mo pagka papasok mo yung paa mo kapag wala kayong shoehorn na gagamitin. Kasi halimbawa, snowy, malamig, nakagwantes yung kamay mo, di ba yung paa mo, iaano mo dito? Ay yung kamay mo, ipapasok mo para may pasok mo yung paa mo. Hindi mo magagawa yan, magtatanggal ka pa ng guantes and everything, di ba? Kapag halimbawa, nag-hike ka. So ito ang iyayank mo, itataas mo to para may pasok mo yung paa mo. So ito ang purpose nito. Makikita niya sa mga boots, tsaka sa mga all-terrain shoes, madalas meron itong loop na to. Yun ang purpose niya. Para ito iyayank mo kapag wala kayong shoehorn. Yun. Okay. So, tingnan natin itong isa. Nakalagay sa loob pa niya, Road and Trail, Hoka 1. Okay, ganda ng kulay niya. Tapos ito guys, itong color niya, lambot. May support siya. Pero napapansin ko, medyo matigas ang loob. Matigas ang loob. Siguro may perfect cushioning siya dito. Okay. Dito. Pero matigas ang loob niya. Siguro dito ka lang kukuha ng kanyang ng support dito sa ilalim na to, dito sa midsole. Okay. Ano pa ang features nito? Okay. Ang laces niya, flat lace, tapos yung eye stock, ito, lagi ko sinasabi ito yung mga eyelets, ito yung eye stock, ito yung extra na para pag hinihigpitan mo yung sapatos mo from sa side na to ng paa mo. Okay. So, ilang grams to? Alam niyo yung Clifton 9, 209 grams lang pala yun. All in all. Ito naman ay 229 grams. Ito. 229 grams. So, mas magaan pa rin yung Clifton 9. Actually, ito ay predecessor na ng Challenger ATR 7. May lumabas na. Kaso, mas mura to ngayon kasi lumabas ang bagong model, di ba? So, kaya ako to binili. Okay. So, yun. Ganda ng kulay, di ba? Oh. Hindi ko pa masasabi ko anong performance nito kasi sa ko pa lang to madadala sa Amerika. Yung gagamit nito. So, gagamitin niya sa work niya as a nurse. So, makikita natin ang performance nito at saka the same time, madalas mag-snow doon. Yeah. Pag pauwi na siya, snowy na yung mga dadaanan niya. So, kaya perfect itong ATR na to na Hoka sa kanyang lifestyle. Di ba? So guys, tanong, magkano ko na-score to? Okay. Magkano ko na-score tong Hoka 1 na to, na ATR? Okay. Maniwala kayo't hindi, 200 dirhams lang po ito. 200 dirhams lang to. Ang standard price nito, makakakuha kayo 378 up to 500. Okay? Pero 200 dirhams ko lang nakuha ito. Okay? Doon kasi maliit na tong size na to eh. Ang size nito ay 37.5 na. Kapag sa CM, 23.5 to. Iba ang sizing ng Hoka guys. Kapareho niya, one size down lagi sila. Magkaiba. Kaya kapag bibili kayo ng sapatos, ang advice ko sa inyo, alamin nyo ang size nyo in centimeter. Tapos, kapag titingnan nyo, dito kayo tumingin na ngayon. Okay? So guys, thank you sa panonood nyo nito. At ito ang ating Hoka ATR Challenger 6. Okay? Thank you so much sa panonood nyo. At magandang tanghali sa mga nasa Pinas. Magandang umaga dito sa Dubai. At magandang gabi sa ating mga subscribers sa Amerika. Okay. God bless guys. Thank you so much. Bye-bye.